Simulan na natin ang balitaan ngayong umaga. Pinabawasan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang administrative duty ng mga guro upang mas makatutok ang mga ito sa pagtuturo. Naniniwala ang Pangulo na magagaling ang mga guro sa Pilipinas at kinakailangan lamang ng suporta. Hindi lang anya financial support kundi pati na mga retraining. Kahapon, nakaharap ni Pangulong Marcos Jr. ang 200 mga bagong guro sa probinsya ng Bulacan kasabay ng pagbubukas ng Brigada Eskwela. We hired 20,000 new teachers so that we have more teachers and also so we can reduce the load on teachers sa mga administrative duties. Hataw Balita ngayon. Hati ang opinyon ng ilang kongresista sa panukalang pabilisin ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte para sa mga nagsusulong ng impeachment na sina Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas. Hindi dapat minamadali ang impeachment trial. Kung ang ilang House leader naman ang tatanungin, ipinaubaya na ng mga ito sa Senado ang desisyon kaugnay ng impeachment proceedings. Kailangan na impeachment case natin ang fair day in court. At hindi siya magkakaroon ng fair day in court kung mamadaliin naman ngayon. It's always the Constitution over personal ambition. Talagang ano siya, ma-discuss ng mabuti, no? Doon sa impeachment court, yung lahat ng articles of impeachment. And we think, kung hanggang June 30 siya, bibigyan mo lang ng isang araw, hindi siya enough, hindi siya sapat. At dapat masatisfy natin yung tanong ng mga taong bayan kaugnay dito sa impeachment. Nirespeto natin kung anong decision ng Senado from the very beginning. Now, we respect if that's the call of the Senate to hold the impeachment trial starting 11 up to 13. So we respect that. Well, I have not seen the impeachment calendar. I think it's a mere proposal. Not until may makita tayong concrete from the Senate, siguro sa kanila po kami magko-comment on that. Kasi tulad nga ng sinabi ng ibang mga senador, habang hindi pa ito formally nilalagay sa plenary at walang action. So those are mere pieces of paper only. Hataw Balita ngayon. Formal nang nanumpa si Senate President Cici Escudero bilang presiding officer ng impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Inaasahang manunumpa rin ang lahat ng senador bilang senator judges. Mamayang alas 4 ng hapon, bago pa formal na buksan ang paglilitis. Ayon kay Senator Coco Pimentel, kailangan nang simulan agad ang proseso bilang pagsunod sa konstitusyon. Iginit naman ni Senator Risa Hontiveros at Senator Joel Villanueva ang kahalagahan ng pananagutan para sa taong bayan. Samantala, nananawagan din ang Duterte Bloc sa pangunguna ni Senator Robin Hood Padilla, Senator Ronald De La Rosa na pakinggan din ang boses ng mga kontra sa impeachment upang maiwasan ang pagkahati-hati ng bansa. I, Francis Cheese G. Escudero, solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. So help me God. Hataw Balita ngayon. Binatikos ni Senate President Francis Cheese Escudero ang tila nakaugalian na ng mga mambabatas na magpasa ng bill kung kailan malapit nang magsara ang sesyon. Hindi anya tiyak kung matatalakay pa ang panukalang dagdag sahod dahil hindi rin anya ito naisama sa pinakahuling Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting. Nakatakdang sinidaya adjournment ng Kongreso sa Miyerkules, June 11. Hindi ko alam dahil hindi pa namin natatanggap yan. Ang napinasa namin sa Senado last
year, if I'm not mistaken, ay 100 pesos across the board. Ang pinasa ng Kamara ay 200, ayan na naman sila 200 pesos across the board huling linggo ng aming sesyon na hindi kasama at binanggit na naman sa LEDAC. Ba't ba ang hilig-hilig nila sa mga ganyan? Hataw Balita ngayon. Tiniyak ni House Senior Deputy Speaker Don Gonzales na mananatiling Speaker si Martin Romualdez, ang leader ng Kamara hanggang 20th Congress. Ito ay sa kabila ng pag-atras ng suporta ni Representative Juke Frasco sa liderato ng kasalukuyang House Speaker. Ayon kay Gonzales, walang alitan sa liderato at suportado si Romualdez ng 285 na kongresista. I believe 100% siya pa rin ang magiging Speaker of the House ng 20th Congress. Hataw Balita ngayon. Samantala, sa pagtatapos ng investigasyon ng House Quadruple Committee sa illegal Philippine offshore gaming operators, extrajudicial killing sa anti-drug war ng Duterte administration at illegal drug operation, binawi na ng Quadcom ang contempt order laban kina Attorney Harry Roque, asawa nitong si Myla Michael Yang, Colonel Hector Grijaldo at iba pa. Sa kabuuan, 15 pagdinig ang isinagawa ng Quadcom na nagbunga ng 5 panukalang batas. Nagpahiwatig naman si Representative Robert Ace Barbers na posibleng magkaroon ng Quadcom 2.0 sa 20th Congress na magbubukas sa July 28. Kaya sa mga natutuwa sa pag-aakalang nakalusot na sila sa investigasyon, paumanhin po sapagkat malaki ang posibilidad na magkakaroon muli ng Quadcom sa darating na Kongreso. Ito ang Quadcom 2.0. Hataw Balita ngayon. Pasado na sa House of Representatives sa ikatlo at pinal na pagbasa ang panukalang batas na nagpapalawig sa termino ng barangay at sangguniang kabataan officials mula 3 taon patungong 6 na taon. Sa ilalim ng panukala, gaganapin tuwing ikalawang Lunes ng Mayo, kada 6 na taon ang barangay election simula 2029. Nilalaman din ng panukala na hindi maaring lumampas sa 2 sunod na termino ng isang barangay official, habang isang termino lamang para sa SK. Samantala, ang mga nahalal noong October 30, 2023 ay mananatili sa pwesto hanggang May 2029, maliban na lang kung mas maagang tanggalin o suspindihin. Hataw Balita ngayon. Nanindigan ng Commission on Elections o COMELEC na wala ng extension ang itinakdang deadline sa pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE sa June 11. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia, sinumang kandidato na bigong magsumite nito ay pagmumultahin sa unang paglabag at sa ikalawang paglabag ay tuluyan ng madiskwalipika sa pagtakbo o paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan. As of June 9, nasa 976 pa lamang ang nakapag-file na ng SOSE sa COMELEC main at local offices nito. 28 ay national candidates o mga tumakbong senador, party list kasama ang political party, habang 948 pa lamang sa mga local candidate. Lagi kasi hinihintay yung mga natitirang araw, yung iba nga kinukolekta pa yung mga resibo at yung iba naman ay maaaring kina-counter-check pa yung mga donor, yung mga binigay nila, at kung may mga natira kasi kinakailangan bayaran din nila yung income tax patungkol po dito. Hataw Balita ngayon. Hindi sang-ayon ng Department of Justice sa pagpapatupad ng quota system o paramihan ng maaresto ng law enforcement officers tulad ng mga pulis. Ayon kay DOJ spokesperson Assistant Secretary Nico Clavano, ito ay hindi tama dahil alam nila na maaaring gamitin ito para umabuso ang mga otoridad. Inihalimbawa ni Clavano ang posibleng pagtatanim ng ebidensya para lamang masabing may paglabag ang isang individual. At yung sistema na quota system ay isang sistema na very vulnerable talaga sa abuse. Marami dyan ay mapipilitang magplant ng evidence, magkaroon ng abuse. Hataw Balita ngayon.
Pagbabasehan na sa promotion ng mga pulis ang bilang ng kanilang maaarestong mga kriminal, ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, bago anya ma-promote ang isang commander, dapat ay mayroon itong may papakitang affidavit of arrest. Kaugnay ito ng bagong patakaran ni Chief PNP na paramihin ng aresto o paramihan ng aresto. Ang basic na trabaho ng pulis ay manghuli. At ang pinaka-resibo na ikaw ay nang huhuli ay ang affidavit of arrest. At ang commanders naman, ang trabaho naman is to supervise this frontline personnel. Pirma ka muna ng affidavit of arrest para kita ipwesto, para kita bigyan ng posisyon. Hataw Balita ngayon. Nananawagan ng Department of Justice sa mga empleyado ng Bureau of Immigration na magsumite ng konkretong ebidensya kaugnay sa mga aligasyon ng korupsyon laban kay Commissioner Joel Viado. Ang panawagan ay kasunod na isang anonymous na liham na nagsasaad ng umano'y katiwalian ni Viado sa paghawak ng illegal pogo at deportation ng mga dayuhan. Mariing itinanggi ni Viado ang mga akusasyon at sinasabing bahagi ito ng smear campaign mula sa mga nasagasaan ng kanyang reforma. Tiniyak naman ng DOJ na minamonitor nila ang issue at pinapaalalahanan ang BI na panatilihin ang integridad ng kanilang hanay. Kung white paper lang ang pinapag-usapan natin, sana magbigay pa sila ng mas matibay na evidence, no? Or mga supporting documents. Dahil sa tingin naman ho natin, we have followed the letter of the President's directive, which is to make sure that all pogos are banned and deported out of the country. So kung meron silang ebidensya, we would love to see it. Hataw Balita ngayon. Inamin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na pansamantalang sinuspinde ang mga operasyon laban sa higit 9,000 illegal pogo workers dahil sa kakulangan ng pasilidad at pondo. Ayon kay Yusek Gilbert Cruz, mabot sa 2 million pesos kada buwan ang gastos ng gobyerno para sa pagkain at gamutan ng mahigit 640 na dayuhan sa PAOK facility sa Pasay. Maraming detainees ang hindi ma-deport dahil wala silang pasaporte. Nananawagan naman ang mga mambabatas na ituloy ang paghuli sa mga illegal foreign workers at paigtingin ang pakikipag-ugnayan ng mga local government unit at iba pang ahensya ng pamahalaan. Unang-una, punong-puno na kami. Wala na kaming paglagyan ng mga huli and then nagkakasakit na. And then just 2 months ago nagkaroon ng mini pandemic doon sa loob ng facility namin. So in-address muna namin yon, yung mga may sakit, almost 300 mahigit, yung pinadala namin sa hospital for treatment ng lung infection. And actually concern nga kasi dahil marami na kaming nakikitang mga cases ng HIV dito sa mga na-aresto natin mga pogo workers. Hataw Balita ngayon. Hinimok ni Senator Raffy Tulfo ang Commission on Higher Education o CHED na permanenteng i-ban ang off-campus activities na isinasagawa ng Bestling College of the Philippines. Napag-usapan ito sa isinagawang pagdinig sa Senado ng Higher Technical and Vocational Education Subcommittee kahapon. Kaugnay ito ng kasong kinasangkutan ng Bestling College of the Philippines noong Enero kung saan naglakad ang mga estudyante sa Bataan. Gayon din ang kaso ng 2017 na road accident kung saan nagresulta ito sa pagkasawi ng nasa 13 estudyante. Kinukunan ng UNTV News and Rescue ng pahayag ang kolehiyo, subalit wala pa silang naging tugon. Pero sa naging pagdinig sa Senado kahapon, nagsumiti na dati umano ang Bestling College ng sagot sa show cause order na ibinigay sa kanila. Siguro you banned off-campus activities for life with this school. Really, I'm serious. I-ban mo na. Wala na silang karapatan. May namatay na nga dati. Hataw Balita ngayon.
Suportado ng ilang pribadong paaralan ang hakbang ng Department of Education na higpitan ang proseso sa security at refund ng Senior High School Voucher Program. Ayon kay Attorney Joseph Noel Estrada ng COCOPEA o Coordinating Council of Private Educational Associations, mahalaga ang paghigpit para masigurong mga karapat-dapat lang ang nakikinabang sa programa. Gayunman, iginit din ni Attorney Estrada na kailangang tiyaking hindi ito magiging hadlang sa paglipat ng mga mag-aaral mula public school na gustong mag-enroll sa private schools. Okay lang na maghigpit siguro in terms of making sure na yung mga estudyante na eligible to receive the vouchers, sila lang talaga yung makakatanggap at sila talaga yung magbe-benefit, no, dun sa senior high school voucher program. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, mula sa dating prepaid system, ginawang postpaid ang SHS voucher program upang matiyak na enrolled talaga ang estudyante bago ito bayaran ng gobyerno. Ang halaga ng bawat voucher ay mula 14,000 pesos hanggang 22,500 pesos depende sa lokasyon ng estudyante. Ngayon, kapapakita na nag-enroll talaga yung bata bago babayaran. So, the postpaid na ngayon, yung mga vouchers. Hataw Balita ngayon. Simula ngayong araw ay patutupad na ng mga oil companies ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. 95 centavos ang madadagdag sa presyo sa kada litro ng diesel. 60 centavos naman ang patong sa gasolina habang 30 centavos ang itataas sa kada litro ng kerosene. Ang oil price hike ay bunsod pa rin ng lumalalang giyera sa Russia at Ukraine, gayon din ang walang linaw na nuclear deal sa Iran. Formal nang nilagdaan ng Department of Migrant Workers at pamahalaan ng Nova Scotia ang isang kasunduan para sa proteksyon ng overseas Filipino workers. Sakop nito ang ethical recruitment skills training, reintegration at migration pathways para sa mga Pilipinong nais magtrabaho doon. Ayon kay Secretary Hans Kakdak, patunay ito na matibay na ugnayan ng Pilipinas at Canada. May 120 OFW candidates at 42 job orders na nakahanda para sa mga Pilipino. Plano ng Nova Scotia na dagdagan pa ang oportunidad lalo na sa healthcare sector. Filipino workers and Canadian employers have harmonious, productive relations in the mutual interests of both nations. Filipino workers play a vital role in strengthening our communities and our economy. Not only do they contribute as skilled workers, but they contribute as neighbors, friends, and active members of our society. Hataw Balita ngayon. Iniimbestigahan ng Philippine Consulate sa Los Angeles kung may Pinoy na kabilang sa mga inaresto sa malawakang operasyon ng U.S. Immigration and Customs Enforcement o ICE. Kinumpirma ng US authorities na nasa kustodiya nila ang isang 55 anyos na Pinoy dahil sa mga kasong kriminal at immigration violation. Nangako ang konsulado ng tulong sa mga Pinoy na posibleng maapektuhan ng operasyon. Hataw Balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito po ang ating global correspondent na si James Bontuyan mula sa Maryland, USA. Good morning sa inyo, Sherwin at Annie at sa ating mga kasambahay. Naitala ang kauna-unahang pagdetene ng US troops sa mga military zone sa US-Mexico border. Ito ay bahagi ng patuloy na pagtupad ng Administrasyong Trump patungkol sa pagpapahigpit sa illegal immigration. Ito ang humahataw na balita ni Miguel Ray De Leon. Iniulat ng US Army na 3 individual ang naaresto sa bahagi ng New Mexico malapit sa Santa Teresa noong June 3. Ito ang unang pagkakataon na nagsagawa ng pagdetain ang US military sa loob ng tinatawag na mga National Defense Areas.
sa mga military zone na ito na sumasaklaw ng humigit kumulang 260 miles ng hangganan sa pagitan ng Texas at New Mexico, maaaring magsagawa ng pag-aresto, paghahanap at paggamit ng crowd control measures ang mga tropang Amerikano kahit na hindi pinatutupad ang Insurrection Act. Hindi na rin kinakailangan magdeklara ang Pangulo ng state of domestic emergency upang makapagpadala ng federal troops dahil itinuturing na military base ang mga lugar na ito. Gayunman, may mga legal na hamon na humaharap sa implementasyon nito. Ilang hukom sa Texas at New Mexico ang nag-dismiss ng mga kasong trespassing laban sa mga imigranteng naaresto, kabilang ang isang mamamayang Peruvian matapos mapatunayang hindi nila alam na nasa loob sila ng isang military zone. Sa kabuuan, naitala ang humigit kumulang 390 border crossings sa mga nasabing lugar. Lumabas ang balitang ito kasabay ng pagpapadala ni Pangulong Donald Trump ng mga National Guard troops sa Los Angeles upang magbigay ng seguridad sa gitna ng mga kilos protesta laban sa mga immigration raid ng ICE. Miguel Rey de Leon, humahataw sa Balita Ngayon. Nakatakdang bumisita si United Kingdom Prime Minister Sir Keir Starmer sa Canada sa darating na linggo upang makipagpulong kay Canada Prime Minister Mark Carney. Tatalakayin nila ang mga isyong may kaugnayan sa seguridad at pang-ekonomiyang ugnayan ng dalawang bansa. Ito naman ang humahataw na balita ni Erica Luzong. Magkakaroon ng opisyal na pagbisita si United Kingdom Prime Minister Sir Keir Starmer sa Canada sa darating na linggo para sa isang bilateral na pagpupulong kasama si Canadian Prime Minister Mark Carney. Ang kanilang pag-uusap ay nakatuon sa pagpapatatag ng seguridad at pagpapaigting ng ugnayang pang-ekonomiya ng UK at Canada. Gaganapin ang pagpupulong sa ika-14 ng Hunyo bilang paghahanda bago ang G7 Summit sa Alberta. Ang pagbisita ay nagaganap sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Canada at US President Donald Trump, kabilang na ang bantang gawing ika-5 estado ang Canada at ang pagpataw ng mas mataas na taripa sa mga inaangkat nitong bakal. Samantala, nananatiling ligtas ang UK mula sa mga bagong taripang ipinatupad ng US. Sa ilalim ng kasalukuyang trade agreement ni Prime Minister Starmer, may mga probisyon na naglalayong magbigay konsiderasyon sa mga taripa sa bakal at aluminum, bagamat hindi pa ito ganap na naipatutupad. Ang pagbisita ni Sir Keir Starmer ay kasunod ng pahayag ni Haring Charles ng UK na ang Canada ay nasa isang kritikal na sandali at dapat ipaglaban at pangalagaan ang mga halagang may kinalaman sa pagtutukoy sa sarili. Erica Luzong, humahataw sa Balita Ngayon. Pinapalawak ngayon ng ilang mananaliksik sa South Australia ang Hill Prick Screening Test para sa mga bagong silang na sanggol upang matukoy ng mas maaga ang tinatayang 600 bagong karagdagang genetic conditions. Ito ang umahataw na balita ni Early Briones. Pinapalawig ng ilang mga researchers sa South Australia ang newborn Hill Prick test na pinangungunahan ni Professor Karin Kasan, Head of Technology Advancement Unit ng South Australia, ang isang pag-aaral upang matukoy ang tinatayang 600 bagong karagdagang genetic conditions sa mga bagong silang na sanggol. Ang Hill Prick test ay isang paraan ng pagkolekta ng dugo sa mga bagong silang na sanggol. Unang nabuo ni American microbiologist Dr. Robert Guthrie ang Hill Prick test noong 1962 matapos madiskubre na ang kanyang 13-month-old na pamangkin ay may phenylketonuria. Ang phenylketonuria o PKU ay isang kondisyon kung saan hindi nakakapagproseso ng protina, partikular na ng phenylalani ng katawan ng isang tao sa karaniwang paraan. Subalit ito ay maaaring madetect at mabigyan ng lunas sa madaling panahon sa pamamagitan ng Hill Prick test. Ayon kay Dr. Kasin Kasan, umaasa ito na sa pamamagitan ng pagpapalawak sa nasabing pagsusuri ay makakagawa sila ng pagbabago sa buhay ng libu-libong mga sanggol. Ilan sa mga kondisyong tinitingnan nila ay ang immune deficiencies, congenital deafness, neurological conditions at conditions of metabolic dysregulation. Mula sa target na 1,000 ay mayroon ng 250 na pamilya na nag-enroll sa nasabing programa. Sa pakikipagtulungan ng South Australia Pathology, Women's and Children's Hospital at University of Adelaide.
Dagdag pa ni Kasan, maaaring makilahok sa nasabing pag-aaral ang mga nagnanais na pamilya sa pamamagitan ng pag-enroll sa newborn website. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. At yan po mga kababayan, ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po dito sa Brunswick, Maryland, USA. Ako si James Bontuyan. Magandang araw po sa ating lahat. Makakapanayam natin ngayon mga kasangbahay, si Ma'am Conigunda de la Cruz, ang Principal 2 ng San Jose Elementary School dito po sa Kalumpit, Bulacan. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am. Good morning po. Good morning mga brothers and sisters. Yan, thank you very much, ha? Ma'am, I made to understand na kayo mismo ang nag-request para dito sa medical mission na ito. Yes, ma'am. I personally requested from the MCGI to have a medical mission here in our school. Because when I was in Hagonoy way back 2020 and then 2017, I also requested the MCGI to have medical mission in my previous school. Ayan, suki na rin pala kayo, Ma'am. Yes, opo, ma'am. Okay. Yes. Niloloko nga po ako ni Brother Amor. Sabi niya, Ma'am, next time na magre-request ka, hindi na namin i-grant. Kasi after na mag-grant, lumilipat ka ng school. Sabi po ni Brother Amor. Pagkatapos ng mga pagdausan ng medical mission, nalilipat kayo. Yes, Ayan. opo. Pero ito yung lugar kung saan ipinanganak ka yata o dito ka nag-aral. Yes, this was my alma mater school. Okay. I graduated here way back 1981. Okay. Tapos ngayon, how many years bago sa retirement niyo po? 3 years, 2028, I was planning to retire here in my alma mater. So, ibig sabihin, mas ginusto mo rin na magturo na dito sa lugar mo. Gusto ko mag-serve dito. Yung ibang towns, municipalities, ibang barangays, nagsiserve ako. How much more? So I'm trying to give the best. Para dito Para sa lugar. dito, yes, Okay. of course. Opo. Ma'am, pag-usapan natin itong lugar mo. Dito sa mga guro at mga kalapit na mga kapitbahay mo dito, mga karatig na lugar, ano kadalasan dito mga health problems, health concerns? Health concerns sa mga bata po, usually yung mga colds and flus na yan, fever, cough. So yan lang naman normally ang nagiging sakit. And then may mga cases din po na nagkakaroon sila ng LBM, diarrhea. Pero yun lang po mga common which is manageable naman. Na yung iba, after the check-up, they can regularly go back to school again. Okay. Yung message nyo po doon sa mga magulang, sa mga guro, at mga volunteers na sumusuporta, understand, meron kayong brigada, eskwela dito para mapanatiling ligtas at maayos itong paaralan nyo. Yes, of course. Our Brigada Eskwela started yesterday. We have the opening yesterday wherein we have the stakeholders here and then the learners and the community itself. So we have a short parade to show to the community that we are ready for the opening of classes. And we are accepting their pledges, donations, in-kind, the services, manpower services for the welfare of the school, primarily from the teacher, from the learners. Alam mo, habang tinitingnan ko ito kanina, pinagmamasdan ko. Yes po. May isang structure doon, sabi ko, ito yung old style ng school. Yes na po. mababa siya. Ayun. Yung katabi nitong may mataas na kayo dito structure, ma'am eh. Opo, dalawa na ma'am yung aming elevated classrooms. Yes, elevated. That's the word. Meron kayo ditong elevated na structure and then yung katabi nito, yung mga dati pa. Yes. Okay, mga ilang taon na po yung niyan? Decades, mga 3 decades na po siguro. Yan, Nasa matagal 30 na. taon. Yes, Ayan. opo. So, yun po ang nakikita natin dito. And then going back doon sa mga health concerns ng ating mga kababayan. Usually, ma'am, itong mga maliban doon sa mga guro, of course, yung mga beneficiaries nito, most likely mga guro, ganun din yung kanilang mga relatives, yung mga mga kamag-anak din nila, mga karatig na mga mamamayan na nandito. Yes, yung lugar ninyo dito parang binabaha ito. Ay, opo. We are affected by high tide. Frequent high tides. We are so much affected here. So that's why another organization pledged to donate bota for the learners and the teachers because this coming months, July, August, up to September, and it will last up to November, we frequently experience high tides. Okay, so big sabihin,
malapit na. Few days Yes, from now. opo. So, ibig sabihin, pag lalabas kayo dito, definitely, may experience nyo yung pagbaha. Yes, definitely po. Minsan papasok kami ng tuyo and then pagka yung time ng uwian, andyan na po yung high tide. So nagmamadali na yung mga bata, lalo na yung mga parents, mga kinder. Sinusundo na po nila kasi papalaki na yung high tide. Wala bang mga nagkakasakit dito na related doon sa mga pagbaha? Luckily naman po, wala kaming cases ng dengue kasi po ay yung mga lugar na kung saan flooded po, ay may mga isda naman na hindi po ba basta may mga isda, may mga palaka. So safe naman sila dahil kinakain nila yung mga mosquitoes na kung sakaling nandun. So, ilang mga barangay ang affected nito every time na nag-high tide? Ay, yung mga nearby barangays po, we have the Mayto and then the Pandukot and then Santa Lucia. So these are the barangays wherein affected by high tides. Okay. Ilan ang population nyo dito, ma'am? So far, last year we have 522 learners. But I am expecting now that we will have a tremendous increase of learners. We have transferees from other barangays and then from other towns. We have transferees from Pampanga. We have transferees from Hagonoy. So that's why we are preparing for a tremendous increase of learners here. So, mamaya pala dito sa medical mission na gagawin. Yes, Kasi nakahanda na po eh. Yes, nakahanda it's ready. na. Malaki naman yung po, yung area, yung venue na pagdadausan po ng medical mission. Ma'am, itong mga guro at mga kamag-anak nila, yung mga relatives nila, more or less yung population nyo dito, plus pinagsama mo, ito pong mga residente dito. Yes. Eh, marami-rami po yan. Yes, of course. We are expecting that we will be having more beneficiaries today because the medical mission was being posted in our FB page. So that's why the communities and the nearby barangays, we are expecting that we will be availing the medical mission given by MCGI and UNTV. Okay. Yung barangay dito, ma'am, I'm sure mayroon din po yan, mga health centers dito. Yes. Okay, doon sa mga health centers nila, may mga gamot din po ba? Medicines for children, yung mga usual po na ubo, sipon, ganyan. And then, the maintenance for the elderly, mga sa high blood, sugar. So, we have supply from the barangay funded by the local government units. Okay. Yan naman ang sinasabi din ng mga barangay na ating nakakausap na they have that. Kanya nga lang, talagang But that kailangan is not- pa rin ng tulong kasi hindi naman sumasapat. That is not enough, yes. Yes, hindi sumasapat dahil napakarami rin po yung nangangailangan ng tulong. That's why nandito po yung MCGI. Tulad nyo po na naka-experience na ilang mga request na napagbigyan Yes, nyo. this is the napagbigyan third sa inyo. request, yes, Okay. that was being granted by the MCGI. So we are very thankful and grateful for this medical mission given to our schools that will benefit the learners and the community as well. Opo. Sa ngayon, ma'am, sa mga kababayan natin na nakikinig, especially yung mga hindi pa nakakaalam, gusto niyo po mag-take advantage dito sa lugar na pagdadausan po ng medical mission, narito po ang inyong school principal, si Ma'am Conigunda de la Cruz. Go ahead, ma'am. Panawagan niyo po sa kanila. Okay, so good morning everyone. So we are having the medical mission from the MCGI UNTV today. So we are inviting all the community in the nearby barangays and our barangay here community as well in Barangay San Jose. So you can avail of the services. We have optical, dental, medical, and the legal from the MCGI that cares for everybody. So, wala pong pinipili. So you are very much welcome po dito po sa aming school. Nakakatawa kayo, principal, kahit na hindi na ako magsalita, alam nyo na kung ano yung mga services na binibigay ng UNTV. Yes, of course. Sanay na po kayo, no? Yes, opo. Yung lahat ng mga serbisyo. At libre po yung mga serbisyo Yes, ako dito. bihira po mangyari to, ma'am. Kaya kailangan i-grab na po yung opportunity and then meron pa pong breakfast. So alam ko may breakfast pa. And then pag inabutan ng lunch, talaga namang busog pa po silang uuwi aside from the services that was being
given by MCGI. Kita nyo na po yan. Siya na mismo nagsasalita kung ano yung mga serbisyo. Ma'am, Yes, maraming salamat. Okay, thank you so memorize much po. memorize nyo na po kung ano yung mga Yes. serbisyo ng MCGI. Yes Kami po. po ay nagpapasalamat at hindi naman kami magsasawa sa Opo. pangunguna po ni Kuya Daniel Rason. Yes, of course. Kami nagpapasalamat at hindi magsasawa na tumanggap ng mga request na magmumula sa inyo, ma'am. Maraming salamat. And Congratulations. I hope that this will not be the first and the last request that will be granted to our humble school. Opo, awa tulong ng Diyos. Ma'am Connie Gunda de la Cruz, ang Principal 2 ng San Jose Elementary School dito po sa Kalumpit, Bulacan. Maraming salamat po at magandang umaga. Thank you so much po, ma'am. Back to you, amigo Sherwin. Naging matagumpay ang unang araw ng Brigada Eskwela ng Department of Education sa 45,000 paaralan sa bansa. Sa Mandala, personal namang dinalaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang lumang paaralan sa Malolos, Bulacan. Napag-alamang kulang sa espasyo at pasilidad ang nasabing paaralan kaya't nananawagan ito ng karagdagang lote at bagong gusali upang matugunan ang lumalaking bilang ng mga mag-aaral. Si Nestor Torres sumahataw. Nagsilbing bayanihan ang unang araw ng Brigada Eskwela ng Department of Education o DepEd kahapon, kung saan sabay-sabay na naglinis at nagsaayos ng mga pasilidad ang mga kalahok sa mahigit 45,000 paaralan sa buong bansa. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, malaki ang pagpapasalamat ng kagawaran sa suporta ng mga guro, magulang, volunteers mula sa pribadong sektor at lokal na komunidad. June 16, medyo maulan na ho pero hindi kasing lakas nung nakaraang taon. Palagay ko nung 2024, nagbukas tayo halos buong Metro Manila, buong Cavite, Calabarzon, lubog na sa ulan. So maganda na inagahanap po ng ating Pangulo yung pasukan natin. Samantala, bilang pagpapakita ng suporta sa Brigada Eskwela, personal na nagtungo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Barian Elementary School sa Malolos, Bulacan. Nakita ni PBBM ang mga hamon ng paaralan, makipot na espasyo, 6 na classroom na may anay at kakulangan sa gadget at internet connection. Bilang tugon, nagbigay ang Pangulo ng isang laptop, 22 tablet units, at 400 bag na may school supplies para sa mga mag-aaral ng paaralan. I'm very happy that we are doing a better job, I think, in preparing for the school year. And everybody has already been enrolled into this effort. Hindi lamang ang DepEd, kundi lahat ng mga iba't ibang department. We are all on board here to do and supply and provide whatever it is that our school children need. And that's why we are here today. Isa sa problemang dinulog ng punong guro ng Barian Elementary School ay ang kakulangan ng classroom, lalo't na daragdagan taon-taon ang mga enrollees sa nasabing paaralan. Yun po ay isa sa mga plano kasi po ay ang ating paaralan ay nagnanais na magkaroon ng extension ng sariling lupa dahil bawat taon po ay lumalaki ang enrollees natin. Isa rin po iyon sa dinudulog natin kung tayo po ay pagbibigyan na magkaroon ng lote at syempre po building para po sa mag-aaral ng Barihan Elementary School. Ipinahayag naman ni Governor Daniel Fernando ng Bulacan na handang tumulong ang kanilang pamahalaan kasama ang DPWH sa paghahanap ng lote at pagtatayo ng bagong gusali para sa paaralan. Iminungkahi rin niya na gawing elevated ang mga gusali upang maiwasan ang pagbaha hindi lang sa Barihan kundi sa iba pang paaralan sa lalawigan. We have a proposal talaga na we propose that we need to acquire a lot at yun po yung aming suggestion at hihingi kami ng tulong sa ating mga Pangulo. Bukod sa gagawin naming paggawa o pagsuporta rito sa eskwelahan ito. I-divide namin talaga, distributed into equal yung paggawa ng building at elevated ang ginagawa namin. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon.
Napagkaluma ng libreng serbisyong medikal ng Department of Health ang mga guro at mga personnel ng Department of Education kasabay ng pagsisimula ng Brigada Eskwela kahapon. Si Jerry Galicia humahataw. Kalinsabay na pagsisimula ng Brigada Eskwela ng Department of Education, nagkaloob ng iba't ibang libreng health services ang Department of Health o DOH sa mga guro at personnel maging sa mga magulang at mga bata sa Bakakay East Central School sa Bakakay, Albaya. Alinsunod ito sa direktiba ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng maayos at malusog na pangangatawan ng mga guro maging ang mga bata lalo na sa maraming oras ang ginugugol nila sa paaralan. Ilan sa mga health services na pinagkaloob ng kagawaran ang libreng konsultasyon, pagbakuna, x-ray, laboratory, health immunodeficiency, HIV screening, mental health services, family planning, maging ang deworming para sa mga bata na nagsisikap para mapabuti ang kalusugan ng kanilang mga mag-aaral, guro at school personnel. Ang mga kampiyon ng kalusugan na paaralan ay ating gagawaran ng bawat bata malusog packages. Nasa mahigit 100 mga guro ng teaching personnel, magulang at mga bata ang nakakuha ng libreng serbisyo na kasabay ng sinagawang Brigada Eskwela sa Albaya. Ito po isang kasangga ng Department of Education para tulungan ang ating mga mag-aaral, lalong-lalo na sa kaalaman sa kalusugan. Hindi lang bigyan ng mga gamot, kundi upang matuto kung paano ang tama, wasto at maayos na magkaroon ng magandang kalusugan at magkaroon ng maayos ang kanilang pag-aaral sa loob ng paaralan. Isa lamang ang gurong si Elsie Borjal na sinamantala ang pagkakataon para makapagpatingin at makapagpasuri ng kanyang dugo sa free health services na handog ng DOH. Ang lagay ko po sa DOH ay nagpakuha po ako ng blood stem. So, maganda naman yung result dahil kakakain ko pa lang po. So, medyo mataas sa 129. So, okay naman po yung result. Pinangunahan naman ni DOH Secretary Teodoro Herbosa ang pamamahagi ng bawat bata mahalaga health kits para sa 4 na eskwelahan na kinilala bilang kampiyon ng kalusugan sa Bicol. Sila ang mga schools na nagtagumpay na itinaguyod ang kalusugan sa kanilang mga mag-aaral, mga guro at mga pang-school personnel sa pamamagitan ng pagtataguyod ng sarili nilang mga pulisiya para sa kalusugan, maayos na mga facilities at mga magandang ugnayan sa komunidad. Kabilang sa mga pinamahagi ang blood pressure monitor, timbangan, first aid kits at sports kits para sa last mile school. Kaloob din ang kagawaran ng mga disaster readiness kits at teachers self-care kits. Sa tala ng DOH, umabot na sa 1,457 na paaralan sa 55 probinsya ang nakinabang sa naturang inisyatibo. Mula nang ilunsad ang Healthy Learning Institution Program noong 2022. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Binigyan ng pagkilala ang mga mangingisda sa Bataan na nagsauli ng mga nakuhang sako-sakong droga sa karagatan ng Zambales. Si Mel Aquino humahataw. Kinilala ng lokal na pamahalaan ng Bataan ang katapatan at katapangan ng 10 mangingisda sa lalawigan ng Bataan. Matapos na mag-surrender sa mga otoridad ng sako-sakong ipinagbabawal na gamot na natagpo ang palutang-lutang sa karagatang sakop ng Zambales. Nung malaman po namin itong impormasyon na ito, kagad po tayo nagpadala ng ating response team. Kasama po yung ating PCG K9 unit to verify po the veracity of the report. Then pagdating po nila doon sa area, merong positive indication na ibinigay yung ating K9 unit. That's the time po na nag-tap na tayo ng PDEA natin upang magsagawa po ng tamang dokumentasyon. Pinasalamatan at pinuri naman ng provincial government ang mga mangingisda sa kanilang kabayanihang ginawa at binigyang pabuya ang bawat isa sa mga ito. Ito po talagang pinag-isipan po natin na mabigyan ng karapat-dapat na parangal ang ating pong mga mangingisda dahil unang-una, ang bihira po yung accomplishment
So kung hindi po nagmabuting loob, kahit po may panganib ang ating mga mangingisda, isipin niyo po kung iba ang nahapuhan nito at napunta po sa mga masasamang kamay. Ito pong 1.5 billion worth ng droga. Gayunman, hindi maiwasan na mangamba pa rin ang mga mangingisda sa kanilang kaligtasan matapos ang pag-turnover ng mga ipinagbabawal na gamot. Simula po nang na-surrender po namin yan, hanggang ngayon di po kami makatulog ng maayos. Kasi po sa amin po may mga bagong mukha na hindi po namin kilala. Siyempre po na inano po namin siguridad namin, lalo po sa aming mga pamilya. Actually po yung binabanggit po niya kanina, mga pulis po yun. Opo, at least inaano lang din natin yung security nila. Kaya pinapaikot din natin yung pulis natin, yung mga intel natin para makita rin na talagang safe sila. Ayun po, lubos po ako nagpapasalamat sa bigay nila na protection po sa amin. Siguro po makakatulog po kami ng maayos na at least sigurado na po kami na mayroon magtatanggol po sa amin kung mayroong mga masasamang loob. Binigyan ng 10 mangingisda ng tig 100,000 piso ang bawat isa sa kanila bilang pabuya sa kabayanihang ipinamalas ng mga ito. Binigyan po natin sila ng tig 100,000, kaya po umabot po sa 1 million. Ito pong ating reward. Actually sir, malaking tulong po yung naibigay po sa amin ngayon ni Gob. Lalo na po yung dating po namin na hindi po kami nakabawi sa aming gastos kasi medyo nasira po ang aming isda. Sobrang laking tulong po sa amin itong naibigay po sa aming financial po ngayon. Pati ganon din po sa pamilya ng aking mga kasamahan. Sobra-sobra po kaming nagpapasalamat. Siguro po may maisipan mo kaming mga negosyong kaunti. Gagamitin mo namin yung pirang bigay po sa amin. Batid ng mga mangingisda ang peligrong maaari nilang kaharapin sa pagsasauli ng mga kontrabandong natagpuan nilang palutang-lutang sa karagatan ng Zambales. Ngunit hindi na nila ito inalintana, magawa lamang ang tama upang wag nang mapunta pa sa kamay ng masama. May laki numahataw sa balita ngayon. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang ibang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share! At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Juan Kapitulo 8, talatang 29. At ang nagsugo sa akin ay sumasa akin. Hindi niya ako binayaang nag-iisa, sapagkat ginagawa kong lagi ang mga bagay na sa kanya'y nakalulugod. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-10 sa buwan ng Hunyo 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoni. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po, good morning kuya, salamat po sa Diyos at magandang umaga.